Itong phone na to ang ginamit ko muna ngayon kasi naka-charge yung isa. May nakita akong magandang secret para mapag-grow yung ating channel. I-share ko dito naman. Malamig ang panahon. Maliligo sana ako. Nagtataka ako, ayaw na to umilaw. Oh. Hindi ko alam. Nahulog kasi to. Hindi na nagpa-function yung aking pangalan nito. Hindi ko pala siya na-test. Yung aking, ano pa tawag nito? Parang nasira. Di balik din. Dati kasi umiilaw ito eh. Yan is a yellow. So, tuloy natin. Ano nga bang tawag nito? Nakalimutan ko. Meron tayong pakwan. Ako may, ay pakwan. Milon, nahihili na sa kayang palatan. Etong, anong nga tawag nito, Reggie? Kalimutan ko. Nagla-light ito dati. Ayaw na siya mag-function. Para siyang may pili. Ang sarap ng tulog. Sa pagtyagaan na lang natin siya maski na hindi na siya nagpa-function. Baba ko lang ng konting ganyan. Yan, para nakikita ninyo. Minsan gusto ko subukan yung yung voice, anong tawag nito? Hindi guys. Ano ko ba? Naluloding ako ng mga panahon na voice over, voice over. Ano ang tawag? Sinuot ko itong isang ko kasi yung isang eyeglass ko parang iba na yung grade ng aking mata. So ito ngayon. I mean itong ano pa tawag nito? Nakalimutan ko. Yung stand ng cellphone na ay bakit ba ako ganito? Nahulog kasi siya guys. Dati ito nakakonect siya. Sa pag nakaganyan siya, iaano mo lang siya. Safe naman to, hindi naman siya tutumba. Kasi there was a time na gumagamit ako ng ganyan. Bagong-bago pa naman yung phone ko. So nakalagay siyang ganyan. Bigla siya nalaglag. Kaya yung basag yung cellphone ko. Kaya hindi ko na ginamit yon. Marami akong ganito. Parang holder siya. Pero ito nice siya kasi may stand siyang ganyan. Oh. So, hindi naman siya basta-basta matutumba o mahuhulog. Dito pa nga yung cellphone ko na nabasag. Wala na, tinapon na. Tinapon na. Kasi meron akong basag na cellphone dyan na Poco ba yun? Poco F3. Hindi naman ako na. Dali may na-discover akong bagong tactic. Tactic ba tawag mo? Di ba ako naliligo? Maganda naman tong eyeglass ko na to. Di ba? Yung kasing eyeglass natin minsan, nadi-disalign siya. So, pares naman ng grade ito. May isa pang akong hahanapin ko pa nga isang eyeglass ko eh. Ito siya, pag sa araw, ganyan, maganda. Black siya. Nice naman siya. Ito muna isusuot ko ngayon. Hindi ko alam kung accurate pa rin yung grade niya.
Oh, ang ganda talaga ng ano, no? Ang ganda talaga ng kwintas ng Gagapo, Lucy. Yan, sasama ko kayo doon. Ano ba tawag nito? Speaking of that, hahanapin ko yung ating ano. Hahanapin ko yung salamin na yun. So, sandali guys, may hahanapin lang akong bigla. Yan, continuation ng aking vlog. Hinanap ko kasi isang ano ko guys, isang eyeglass. Kasi medyo malabo yung paningin ko dito. Bakit umaraw? Nasira na tong ano ko. Ayan o. Ayaw na. Nahulog kasi sensitive pala to. Nakatakot naman pag sobrang taas. Baka siya malaglag. Oh no. Very delikado. Ito na baka malaglag pa yung cellphone ko. Ayan, ganyan. Hindi ko na siya dapat. Ayan, ganyan lang. Nakatakot yung masyadong mataas. Baka siya tumunda. Testingin natin. Obya pa naman ako sa ano. Buti pa ganyan para sigurado. Obya ako sa nalalaglag na cellphone. Diyos ko, kasi katulad na lang ng isang cellphone ko na nasira. Okay lang siya na ganito. Ganito na lang kataas, diba? So, kung dadalhin natin, ganyan na lang, okay lang. Hindi ko din type yung masyado siyang mataas. Tripod, wala tawag nito. Ayaw na, oh, nahulog. Pero at least gagawin ko na lang siyang holder. Pinalitan ko yung name ko guys. Yung name ko, inedit ko. Nilagay ko lang Province Life of Brit Pinay. Kasi may nakita akong ano, may napanood akong vlog kagabi. Itinuro nila kung paano yung gagawin natin para magkaroon tayo, madagdagan yung ating mga views. Yes, pero teka, ang init. Doon muna ako po. Para nanibago tuloy ako kasi pinalitan ko yung eyeglass ko kanina, medyo nahihilo-hilo ako dun sa ano. Marami kasi akong eyeglass, actually pang-apat na to. Buksan ko lang electric pan, lilipat ako dito. Hey, aray. Ayan. Hanap tayo ng posisyon nila. Tignan nyo ito, may mga manok. Oh, paborin. Yes, successful. Third day ko na ngayon. Ayan. Teka. Hanap muna ako ng ngunguyain. Ngunguyain ko dito. Ay, alam ko na. Teka guys. Kukuha muna ako ng orange. Gasan ko muna. So, maandar na ba siya? So, tingnan na. Dusters lang ako. Ayan. Habang nagbabalat ako ng orange. May napanood ako. Pare ko. Tigas. Tigas naman. Mahirap pala siyang balatan. So, ganyan na lang. Hindi ko may ano yung ano. Dali guys, sandali. Ang tigas, ang hirap ang balatan nito. Ano ba ito, pongkan? Ang tigas.
Matigas yung balat niya, kailangan may kuko ka. Kaya muna, balatan ko muna ito bago ako makapag-sneeze. Matigas. Gede. Agay, sabi nila sa Bisaya, hindi pa ako naliligo kasi yung weather dito, so far yung weather ngayon. Makulimlim kaninang umaga. Pagkagising namin, medyo makulimlim siya. Medyo buti nga ngayon, medyo umaraw-araw na rin. Ba yan? Ang bango nga lang ng balat. Ganito, no? Gusto ko yung amoy, lalo na pag aircon yung kwarto mo, ilagay mo to sa loob ng room mo. Ang bango. So, yun, in short, ilang weeks na akong no streaming, tinigilan ko muna yung pagtitiktok ko. Kasi nagpahinga ako, guys. Nagpahinga ako gawa ng nangyari sa akin. Pero, naiano ko na yun dito sa vlog ko yung istorya ng kung ano nangyari sa akin. So, ngayon, mabalik tayo dun sa, hirap buksan, wala kasi akong kuko. Mabalik tayo dun sa dun sa na-discover ko para magkaroon daw tayo ng maraming views. Kasi sa akin so far, sabi ko nga, diba, pre-monetization na ako kasi nasa 500 na ako, no, na subscribers, 500 may get. Pero hindi lang pala yun, guys, kasi kailangan pa pala natin ng 3,000 watts hours. So, yun palang 3,000 watts hours ay nakukuha hindi sa short video, kundi sa long video na ganito. Kasama na din daw doon yung live stream. So, kailangan natin mag-live stream. Mag-live stream, kahit na hindi tayo actually, sa live stream dati sinubukan ko, kumanta ako. Kaya lang natatakot kasi ako kasi baka makapiright ako sensitive tayo dito Hindi tayo pwedeng, meron tayong pagpipilian ng mga music na hindi tayo makaka-copyright. So, hindi ko na ginagawa ngayon dito sa aking channel yung mag-live stream ako, nakakanta ako kasi natatakot ako makapiright. So, yun guys, yun daw ang secret. Kailangan daw nating pag 500 subscribers na tayo, kailangan daw natin gawin ang 3,000 watts hours. So, magagawa natin yung 3,000 watts hours sa pamamagitan ng hindi yun sa short video, sa long video at saka sa live stream. Kaya pala yung iba dito nakikita ko nagla-live sila. Kahit na hindi sila kumakanta, gano'n, kaya lang walang music kasi sensitive yan. Dito pa naman sa bahay. Minsan, hindi ako basta-basta makapag-live kasi yung mga Inday at Indoy, minsan na ang lakas-lakas ng radio. Lakas-lakas ng radio nila ay makaka-copyright ako. So ako na lang mahanap ng paraan kung saan ako mag-video. Sensitive kasi. Ang hanap. Kain mo na ka. Tapos, kailangan mong gumawa ng long video within 6 hours. Yun na napanood ko kagabi. So, parang ang haba naman ng 6 hours, So, maganda siguro gawin natin 3 hours. Yung video na ganito, tapos yun ang ipopost mo. Tapos another 3 hours. Subukan natin, guys, kung totoo. Hindi ko pa rin nasusubukan kasi kagabi ko lang yung napanood. Kaya sabi ko ngayon, mag-create ako ng video. Ngayon, 3 hours. Putol-putol. Ganun, putol-putol. Kasi syempre, pag mahabang 3 hours, ano naman gagawin natin sa 3 hours? Magchichika minute tayo dito. Successful ang 3rd day ko. Gusto ko nga lang kain ako ng kain. Maasim. Ng tubig. Nag-iintay pa ako ng tawag ng text ng hospital para makuha ko na yung result ng Holter. Yung dinikit sa akin nung few days ago. Holter. So, pag meron ng result noon, babalik na naman ako sa cardiologist ko para makita kung may diferensya ba yung aking heart. At least, nag-quit na ako ng bisyo. Stop smoking. 3 days now. Keep on eating na lang. Kaya I make my
Self-busy, yan, nagbablog. Nung first day ko, tulog, kulong sa kwarto, hindi ko lumalabas. Yung katulong yun, di ba? Tapos, marami akong candy. Marami akong candy sa kwarto, kaya minsan masama din candy kasi diabetes naman yung titirahin sa'yo. Ng tubig. So, yun. Gawin natin yun, guys. Gawin nyo yung aking napanood. Pwede ko ba i-share dito yung link? Hindi yata eh. Basta yun. Sabi yun daw ang secret. Para daw ma-reach natin kaagad-agad yung 3,000 watts hours. Gumawa daw tayo ng video, long video na 6 hours. Iniisip ko, pwede ka bang gawin yung 6 hours video tapos ipopost ko? Parang ang hirap, diba? So, naisip ko, kalakalahati siguro. 3 hours and then 3 hours again tomorrow. So, try natin kung hahaba nga ba, kung ma-reach nga ba natin yung ating goal na magkaroon tayo ng 3,000 watts hours para ma-monetize na tayo. Kasi pre-monetize pa lang din ako eh. May kulang. 500 subscribers plus kailangan mo ng 3,000 watts hours. So, yung 3,000 watts hours, hindi ko pa yung nare-reach. Kaya, nag-iintay pa ako. Parang ganun. So, kailangan keep on video tayo. Wala lang. Mga ganito. Hindi naman kasi ako makapag-live stream dito, guys. Maganda nga sana mag-live stream. Nakakatakot kasi maka-copyright. Pag naka-copyright ka, di sayang yung pinagpaguran natin. Mas gusto ko ang grapes kaysa sa orange. Pero, maganda kasi ang orange pag kasakit ka. Diba? Meron pa. So, yun ang pinagkakaabalahan ko ngayon, guys. Ang aking YouTube channel, keep on vlogging. Tsaga lang kasi siyempre, wala namang trabaho na nag-uumpisa sa madali. So, kailangan mo din magtsaga, diba? Imagine nyo, ang tagal ko rin bago na-reach yung 500 subscribers. Pero thank you to all my subscribers. Thank you for helping me reach my goal. At least I have 500 subscribers. 512. What I need to do is to reach the 3,000 watts hours. So, kailangan talaga mag-video tayo, mag-video, long video, hindi lang basta short. Kaya ngayon medyo tinigilan ko na muna yung short video eh. Nagpo-focus muna ako sa long video. Kasi para ma-reach ko yung 3,000 hours, watts hours pala. Tama pala yung sabi ng pamangkin ko. Marami pa akong pagdadaanan yan. Hindi dahil nag 500 subscribers ka na, yun na yun. Meron pang pagbabasihan. So, yun na yung nire-reach ko na goal. Kaya, kahit na wala akong ginagawa, walang katuturan. Walang katuturan din naman walang katuturan? May katuturan naman yung video ko. Bakit yung iba, di ba? At least may nanonood sa akin. Someone is watching over there in the Philippines, all over the world, in America. Thank you. Meron sa Amerika nakikita ko. Meron sa India. Thank you. Thank you for helping and supporting the small channels on YouTube like me. Ang sarap. Parang ang hirap naman yung 3 hours, 3 hours, usually 30 minutes lang yung inaano ko dito, yun ng 1 hour, ang hirap Pero try natin yung 3 hours ngayon. So, putol-putol siya. Kailangan makayanan nitong cellphone ko. Yung video. Kailangan storage mataas.
Sarap kumain ng fruits. Lagi nga akong bibili ng pongkan. Nagpa-practice na ako ng Grab. Nag-download na ako ng Grab sa aking phone. Kasi para makapag-taxi na tayo. Makatawag na tayo ng taxi. Pwede ka naman sumakay sa ordinaryong taxi. Kaya minsan maganda daw yung Grab. Baga, parang register siya. Tabi ko muna ito kakainin ko mamaya. So yun, naupakan ko na yung orange. Come with me. I'm gonna visit my Gaga's grave. Maganda yung araw. Hoy! Ay, si Begel ba yun? Wala. Pwede pa ba magpa-araw ng alas 9? I'm gonna visit my Gaga's grave. Ay, kalimutan ko kumuha ng flower. Muna tayo ng flower. Mataas ang araw, guys. Yan o, dito ako kumukuha. Everyday nilalagyan ko siya. Ito. Yan, may 3, Iyo, ano to? Ako. Di ba ako nalilego, guys? Nakikita nyo ba? Yan. Dito ko tinatanim. I love you, gaga ko. Nag 1 month na siyang namatay. Nung 8. Love you, gaga ko. Nag-i-enjoy na siya sa Rainbow Bridge. Pagka na guys, siguro mga 1 year na huhukayin ko to, tapos kukunin ko yung yung buto. Sana nga na-cremate siya no. Actually dito sa Cagayan meron na daw sabi ni Doc Casas, meron na daw cremation. Yun nga, yung pagkamatay ni Gaga, yung araw na yun, sinabi niya sa akin, sabi niya, ma'am, meron na tayong cremation. Kaya lang hindi ko naman siya pinakremate. Alam niyo kung bakit, guys? Parang naaawa naman ako. Imagine mo yung buo pa yung katawan niya pagkatapos susunugin siya. Hindi ba? Kahit na pa meron naman tayong pambayad ng cremation. Di ba? Parang ang saklap naman pa buo pa yung katawan niya tapos susunugin siya. So, I decided na ganyan na lang. Iuwi na lang siya dito sa bahay. Na nakabox and then nilibing namin siya dito. At least nakikita ko siya nandyan. So pagka medyo na mga ilang years, months, yung pwede na siyang hukayin na yung buto na talaga siya. Yun, doon ko na lang itatago, diba? At least hindi ko siya sinunog, hindi pinag-cremate pa. Yan, dito. Yun ang reason bakit hindi ko siya pinag-cremate. Kasi saklap naman yung susunugin siya. Ay, tumunog. Liguan pa man ang bayan. Siya liguan, liguan. Gagawin liguan niya, di ba? Hugas muna ako ng kamay. So
So, di ba? Hindi magandang ano sa cremation ng ating mga pets. Kasi parang nakakaawa naman yan. I mean, buo pa yung katawan nila kasi tapos susunugin. Diba? Parang ang sakit imagining. So, babalik ako dito sa kwarto. I-arrange ko. Gusto ko i-arrange yung aking ano eh. Hindi pa ako nagmamap. Hindi pa ako nagmamap. I make myself busy kasi marami akong... Yan, ito ang aking ano guys. Dito. Kita nyo? Ay, may bug doon. Sorry. Ano yan? Dito, ito. Dito ako nagla-live stream. Yan. Ito meron tayong gamit. Kaya lang matagal ko na siyang hindi ginamit. Pero syempre minsan, pinapaano ko din. I mean, sinisindi ko kasi baka mamaya magluko siya pagka hindi mo siya ginamit. Di ba? So, yan. Ito kasi, alam nyo kung ano to. Ito. Napapakita ko kung ano naman. Mga result. Mga result ng laboratory test ko. So, hindi ko na siya tinatanggal. Nandito lang siya. Kasi pag anytime nalalakad ulit tayo, naghihintay pa ako sa ano to, hospital. Pero dapat pa to dito. Dapat siguro isabit ko. Sandali guys, sasabit ko muna. So, yon. Ito ang setup ng aking ano. Ano guys, nakikita niyo? Yan. Tinanggal ko na, sinabit ko na tuloy dun sa dingding. Ito, may nabili ako ng ano, ilaw. Diyos ko, nahulog pa kanyo to ng isang araw. So, medyo panandali ang natigil ako sa aking live stream mula nung ako'y nag-collapse. So, nag-focus kasi muna ako sa mga check-ups and everything. Diba? Maganda tong mic na to na minsan, kumakanta ako sa TikTok. Tinanong niya, anong name yung yung microphone mo? So, ano nga bang name nito? Nakalimutan ko. Ngayon. Ano natin? My concept. Hindi ko kasi nababasa guys kasi itong salamin ko is hindi siya hindi siya reading. Hindi siya reading eyeglass kasi yung itong marami kasi akong eyeglass guys. Siguro nagtataka kayo bakit hindi niya mabasa. Hindi siya reading eyeglass. So magsusuot lang ako ng reading pagka ay ano ka muntik na. Oh my god, kinabahan ako. What's wrong? Ala. Naku, nagkaroon tuloy ako ng aayusin. Ano nangyari dito? Bakit siya biglang gumalaw? Kaya mamahalin ka naman ito ng remote. Hindi naman, 1,000 nga lang. Oh? Tumutumba. What's wrong? Wala ka, patay ako nito. Ano mong ginawa ko? Nagkaroon tuloy ako ng gagawin. Ito muna guys, sorry. Actually, ano ko nga ito ngayon, testing ko. Nakatakot yun Bakit yun? Ayun, gumalaw. So, yan. Okay na. Okay na siya. So, yun. Pinapakita ko yung aking alam nyo, ito guys, sensitive ito pagka nahulog. So, kailangan isikip natin na maini. God. Hala ka. Ganun ko na nga lang. Teka. Mahirap pala maging technician. Mahirap maging technician. Just kapag nalaglag ito, libo halaga.
ang mic pa naman sensitive. Yan. So, ginanong ko na lang kasi para sigurado ako na hindi siya malalaglag. At least ganyan, no, di ba? Hindi naman ako kumakanta na eh. Kaya lang sinecure ko lang na hindi siya malalaglag. Tsaka ko na yan naayusin. So, ang pangalan ng aking microphone is My Concept. And then, meron akong sound card which is, ano tawag nito? F998. And then, syempre, may phone tayo dyan. Dalawang phone ang gamit ko. Isa dito para sa music and then isa dito para sa camera. So, itong ginagamit ko ngayon, ito yung para sa camera. So, nilalagay ko lang siya dyan. Tapos, meron tayong monitor. Yung monitor na yan, nagagamit natin. Kasi, minsan kasi mas maganda yung meron tayong monitor kaysa yung headset. Meron din naman akong headset. Nasa may headset? Ito. Meron din naman akong headset. So, ito ay may microphone din siya. So, ganyan. Ayan. Ganyan siya. Para ka lang nagpapalipad ng helicopter. Ayan. So, meron din ito, guys. Ang kagandahan lang nun, may monitor. Kasi pag kumakanta tayo, hindi tayo mabibingi. Kasi minsan, pag hindi tayo gumagamit ng monitor at gumagamit lang tayo ng mga headset na ganito. So, may possibility na mabingi tayo at saka hindi natin naririnig yung taas ng boses natin, kung nasa tamang tono ba tayo or hindi, or sintonado ba tayo, hindi natin maririnig. Kasi nga nakaganito tayo, yung sarili lang natin naririnig natin. While sa labas, sila ang nakakarinig kung sintonado ka ba o hindi. So, I prepare yung monitor. Lahat kasi ng mga musician, mga singers niyan, naka-monitor yan sila, guys. So, ibig sabihin monitor, naririnig na lang namin yung music. Hindi na kami gumagamit ng ganito. So, habang kumakanta kami, wala na kaming ganito. Pero yung iba, mas gusto kasi nila yung nakaganito. Kasi nga, dinig na dinig nila. Dinig na dinig nila, hindi sila mahuhuli, ganun. Pero depende na lang yan sa diskarte mo. Pero para sa amin, mas gusto namin yung monitor kaysa may ganito. Ito, mabibingi ka eh. Minsan guys, nasubukan ko yung ano. Balik ko muna. Baka masira. Baka masira. Ano pa naman to sa SM ko din to. Binili, mamahalin din to. Ano pangalan to? Logi. Ano na yun? Nawala na tuloy ako sa kanikwento ko. Sorry guys. Mamaya testingin ko to kung nagpa-function. So yun. Para sa amin, mas prepare namin na gumamit ng monitor kaysa gumamit tayo. Tingnan nyo, may pa-flowers pa ako na sa side. Kaysa gumamit tayo ng headset. Diba? Kasi sa headset, pwede kang pwede kang mabingi. Ganun. Mamaya nga i-arrange ko to guys. Susubukan ko. Tatry ko kung okay siya, kung nagpa-function pa siya. Kasi minsan yung mga gamit, kailangan din nating testingin, lalo na hindi na natin ginagamit. So, kailangan din natin gamitin. Kasi baka mamaya, hindi na siya, ayun. Ano bang ginawa ko kanina? Bakit siya, para siyang tumumba kanina. So, ganyan pala dapat ang arrangement, di ba? Kasi pag, tutumba siya. So, kailangan, ikaw na lang yung tatapat mo na lang sa bunganga mo. Alam mo niyo ba, mayroong microphone na nakakakuryente. Natin na-experience ko yan. Nasa La Union pa kami nung kumakanta pa kami at nasa banda pa kami. Naranasan ko yan, guys. Kasi ako, hindi ako masyado marunong mag-miking. So pag kumakanta ako, nakaganon yung nguso ko. Nakukuryente ako dati. Kaya ngayon, ayan, medyo natuto na ako mag-miking. Nice siya, di ba? My Concept. Maganda ang tunog niya. Maganda actually ang tunog niya. Mas better siya kaysa sa condenser microphone. Ito guys, nabili ko to sa SM, sa department store. My Concept, mga kabiligay na iba't ibang, ano ba yan? Series, iba't ibang series niya. Pero ewan ko kung anong year ko to nabili, siguro 2 years ago. So ito ay nagkakahalaga ng mga 1,000, 1,002 yata. Parang ganun. So ito din, yung din headset na yun, nasa 1,000 din siya. So nice din naman yung headset nung wala pa ako nito. Yun ang ginagamit ko. Kaya lang napansin ko, nabibingi ako. Yung pandinig ko parang iba. Minsan tumutunog na lang siya tapos ang tagal bumalik ng pagkabingi ko dito sa right o kaya minsan sa left. So yun, sa mga hindi nakakaalam dyan guys, ang trabaho ko talaga ay live streamer. Singer po ako sa banda ng ilang pung taon. Ilang pung taon nga ba? Nagsimula ako parang 18 years old. So pinatandaan ko na. So, more than 30 plus years, 35 years. Ganun.
So ngayon, nung nagsimula yung pandemic, sa bahay na lang kami. At saka syempre ngayon, hindi na din uso yung mga banda-banda dito sa atin sa Pilipinas. Kaya karamihan po sa mga banda ngayon nag-abroad na sila. So kami, na mga nasa bahay, syempre mga papa-senior na rin. So dito na lang kami nagla-live stream sa bahay. Basta as long as may gamit ka, may ganyan ka, o kikita ka din naman. Oo. Actually, nagawa ko din yan dito sa YouTube ko once. Kaya lang, natakot ako guys kasi merong copyright. So, mas iniingatan ko ang YouTube ko. Siyempre, gusto ko maprotektahan yung channel ko kasi pinaghirapan ko ito eh, di ba? So, namili na lang ako kung anong niche ba tawag doon na gagawin ko dito sa channel ko. So, ayan, nagta-travel na lang ako. Travel vlogger ako, adventure, mga ganyan, mga pangyayari. Nag-grocery kami, daily life. Life in the province, in the Philippines, in Mindanao. So, yun na lang na pili ko na gawin na niche kasi nga natatakot ako masira yung pangalan ko dito sa YouTube, lalong-lalo na sayang yung pinaghirapan ko kung makaka-copyright din lang ako dahil sa pagkanta. So sa ibang ano ko na ginagawa yung pagkanta. At the same time, nagpahinga naman ako guys kasi nga may nangyari sa akin. Medyo nagkasakit tayo. So medyo nag-stop ako sa live stream. So mas pinili ko ang YouTube. Mas gusto ko na lang mag-vlog kaysa sa kumanta. Pero once in a while, syempre pag mamimiss ko din naman kumanta, bay pwede. Ayan, meron naman tayong gamit dito, di ba? Oh, di ba? Ang lakas na naman ng boses ng inday namin. Ako na lang yung nag-adjust. Nung isang araw sabi ko, Day, biniro ko siya, lagi ka na lang kasama sa vlog ko. Eh kasi daw lakad ako ng lakad. Sabi ko, saan ka naman nakakita na nagbablog na nasa isang lugar? Tanda na kasi 65 years old. Hindi ko na lang pinapatulan. Ako na lang yung nag-a-adjust. Ayan. Yan. Kaya pag na ano ko na maingay, may ginagawa siya, ako na lang yung lumalay, umahanap na lang ako ng lugar ko kung saan ako magbablog. So, yan guys, ayan. Oh, di ba nice? Actually, pag nag-end ako ng live, itatry ko to kung okay siya. Kasi syempre, yung mga gamit kailangan din natin itry, di ba? Kasi masisira siya pag hindi mo sinusubukan yan. Siguro may 2 weeks ko na siyang hindi pinapa-andar. So, kailangan ko talaga siyang itry. Yan, may nagbago ba sa mata ko guys? O, tingnan nyo, oh. Yung talukap ng mata ko parang lumaki. Nakakatakot. Alam nyo ba, ma-share ko lang bago ako mag-end live. Sabi nila, isa daw sa signs daw na may diferensya ka daw sa height. Pag yung, ano mo, yung, ito, anong tawag nito? Eyelid. Parang lumaki siya na umano. Eh, di ba parang ganun yata ako? Hindi ko makita doon, nakasalamin ako. Parang bumagsak, parang ganun. Oh, so, isa daw yun sa ano. Diyos ko, sana naman wala. Sana naman wala. Oh, di ba? Pero possible din talaga na meron kasi nga hereditary namin guys yung merong sakit sa puso. Sa mother side ko tsaka sa father side ko. Actually, ang father ko nagkaroon din siya ng problem sa heart. Nagkaroon din siya ng problem sa heart. Pero ang ikinamatay actually ng father ko is yung ano, nung pandemic dun siya na ano. Pero sana nga wala guys. Ipanalangin natin. At least naging successful ang aking pag-quit ng cigarettes. Yay! Congratulations to me. Congratulations to me. Marami ako mga friends na gusto nilang i-quit. O, diba? O, madali lang. Diba? Madali. Kinaya ko. Alam niyo ginawa ko. Nagkulong ako sa kwarto. Kain, tulog. Nag-watch ako ng YouTube. Ganyan-ganyan. Nag-ano ako ng video ko. So, yun. Ayan. Thanks God na kayanan ko na. Saka, marami akong candy. Ipakita ko sa inyo. Weh. O, tingnan nyo. Oh. Yan. Marami akong candy, marami akong fruits, marami akong chichirya. So, yun ang ginawa ko to quit my smoking, di ba? Oh, I have a lot of candies there. Oh, yan. Yan, pagka nangangasim ako, kumain ko yan. Inubos ko yung isang pineapple. May pineapple kasi minsan binili malaki. Inupakan ko yun. Orange, mga ganyan. Mga pag nangangasim ka, ganun gagawin mo para mapaglabanan mo. And then, isinurrender ko na yung mga cigarette ko kasi by that time meron pa akong cigarette na isang pack, binigay ko na sa mama ko, sabi ko ibigay na lang kay Manong o sa bayaw niya, diba? Tapos ayoko, pagkagising ko sa umaga ay tinago lahat, kinakuha ko kay Reggie. Paggising ko ayoko may makitang lighter, ayoko may makitang ashtray, ayoko makitang ano, kape. Tinigilan ko muna yung first day, tinigilan ko muna uminom ng kape, pero ngayon nagkakape na ako, so okay naman.
So yun, nagki-candy lang ako pag na-feel ko, yan, ang dami kong candy dito. Ang bagsak mo naman yung diabetes. Ano pa naman ako guys, pre-diabetic. Sorry. Teka. Yung aking result sa laboratory test is, sorry nang nating lalamunan ko, pre-diabetic. Sabi ng doktor, lahat naman kasi ng tao pagka nagkakaedad nagiging pre-diabetic tayo. So, pag na-reach mo na yung 50s, ganyan, pag sinabing pre-diabetic, pre-high blood, kasi syempre nagkakaedad na tayo. So, yung organ natin is tumatanda na din, diba guys? So, ngayon, sabi ng doktor sa akin, in 2 months, kukuhanan ulit kita ng blood test, laboratory test, makikita natin pagka tumaas na yung, ay tumaas, i-compare mo dun sa result ngayon, siyempre bibigyan ka na niya ng maintenance para sa diabetes, para sa high blood, diba? Hindi pa naman biro magpa-check up guys. Alam niyo ba, magpapalaboratory ka, Diyos ko, thousands, ang gagastusin mo. Ako nung na-try ako nung nag-collapse ako dito, nakapag-withdraw ako ng pera, I spent 35,000 pesos. Meron pa natira ng kaunti kasi babalik pa ako sa doktor, naghihintay pa ako ng result nung kanyang Holter. So, all in all, nasa 35,000 ang nagastos ko sa lahat. Kasi ang mamahal na mga laboratories, guys. Ang mamahal, blood test lang, nasa 6,000 ka na. Di ba? Yung iba pang laboratory mo, 4,000. Yung to the echo, yung mga ECG, ganun. Tapos ko, kaya di ba, pag check upin ka ngayon, pag tinanong ng doktor, sasabihin sa'yo, kunyari, nilagay yung stethoscope sa'yo, sabihin, hingahang malalim, anong nararamdaman nyo? Yung tita ko nangyari sa kanya, nagpa-check up siya sa St. Luke's. Sabi na, hingahang malalim, misis. So, inhale, exhale. Ano naramdaman niyo? Sabi na ng tita ko, Dok, kinakabahan ho ako eh. Ha? Sabi doon ng doktor, bakit ho, kinakabahan kayo? Kinakabahan ho ako, baka ho wala akong pambayad dito at hindi ako makalabas. Di ba? Kasi pag nagpa-check up ka ngayon, Diyos ko, ang value ng 1,000 pesos para na lang 100 pesos. Di ba guys? Eh, di ba? Pag nagpunta tayo sa ospital, magdala ka ng 5,000, buti kung magkasya yon, di ba? Kasi sa laboratories mo palang patay ka na, di ba, sa gastos. 5,000, kulang pa sa laboratories. Si Reggie nga, yung kasambahay namin, nagtatanong siya, sabi niya, ate, gusto ko din general check-up. Sabi ko, sige, maganda ka ng 10K. 10K pag magpapalaboratory ka, sabi ko. Kasi kaya sa akin umabot naman ng more than 10K, it's because yung mga ginamit sa akin, yung mga ganyan, mga Holter, ECG, mga ganyan, ang mahal talaga niyan guys. Hindi lang yan 1,000, di ba? Thousands ang halaga niyan. So, kung simple as blood chemistry lang, siguro nasa 6,000. Yung sa akin kasi blood chemistry is 6,000 including the T3, T4, TSS which is para yun sa goiter. So 6K plus yung ECG at saka to the echo parang 5,000 something, umabot na 11. And then meron pang Holter. Siyempre magbabayad ka pa sa doctor's fee, di ba? Kasi pag private tayo, kailangan natin magbayad sa doctor's fee. Usually ang maximum ng doctor's fee is 600. 600 na ngayon, dati 500. Before, nung nagpapacheck up ako, parang 500 lang. Sa iba, 500 lang. So, meron pa ako napag-check upan. Ano siya, endocrinologist, nagulat ako paglabas ko, 1,1 ng presyo. Oh. So, all in all, ang mga expenses natin, ganun talaga inabot. Kaya mahirap talaga. At least, nakapag-general check-up tayo, di ba? Kasi kailangan din natin ng general check-up, guys, para malaman natin kung ano na nangyayari sa loob ng ating katawan, di ba? Malaman natin kung anemic ka ba, diabetic ka ba, ano ka ba sa heart. So, yon. Pag simple lang na blood chemistry, nasa 10K siguro magagastos mo. Pero pag kasama yung mga heart, ganyan, to the echo, mga ECG, mga Holter, more than that ang gastos mo. So, all in all, complete general check-up ang nangyari sa akin from head to toe to nails. Actually, hindi pa kasama ang CT scan. Actually, sabi ng doktor ko, isi-CT scan daw ako, guys. Sabi ko, isi-CT scan mo ko, Dok. Sabi ko, iniisip ko na kagad, Diyos ko, 5,000 na naman yung CT scan, di ba? Sabi ko, Dok, wala naman sumasakit sa ulo ko. Sabi ko, actually, kasi nga natumba nga ako dito eh.
Sabi ko, wala naman sumasakit sa ulo ko, Dok, ha. Hindi naman ako nagsuka. Wala namang, hindi naman dumugo ilong ko or something. Wala naman. Hindi naman ako nahilo. Sabi ng doktor, oh, okay. Sige, tsaka na lang natin i-ano yung CT scan pagka may naramdaman ka. Actually, naniniguro lang naman yung doktor. Kasi syempre gusto ng doktor makita ng early signs. Hindi ba? Kasi syempre kung magtitipid ka nga naman, tapos naungtog ka, tapos mali mo magkaroon ng hindi maganda na epekto sa iyo, di ba? Kaya gusto ng doktor mag-complete na check-up ka mula ulo hanggang paa. So, yun lang ang hindi ko nagawa, guys, yung aking CT scan, di ba? Ang nakakatawa pa nito sa pagpapa-check up ko, eto, napa-ECG ako, na double yung ECG ko. Kasi dun sa, pag pumupunta ka kasi sa hospital, guys, di ba, dapat lalagyan nila, ito, tapos na siya, nag-ECG na siya, okay, okay na. So, tuwing pupunta ako sa ibang hospital, nauulit. 2 beses ako nag-ECG. Nag-X-ray din ako, 2 beses. Actually, 2 beses. Ganito yun. Doon kasi sa prescription ng aking doktor, guys, is, nakikita ko nakasabit. Prescription ng aking prescription, ano bang tawag nito? Request ng aking doktor is chest x-ray at saka x-ray dito sa hips. So, nung pumasok ako dun sa nung huli, nito lumakad kami ni Reggie. Punta kami sa medical center. So, pinapasok na ako, nagbayad na ako. Pasok ko doon sa x-ray room, sabi sa akin nung technician, sige ma'am, higa na po kayo. Sabi ko, ha? Bakit ako higa? Sabi ko, chest x-ray. Siyempre, yung chest, ko nakatayo lang. Siyempre, yung pala, ang nabayaran ko. Ang nabayaran ko na x-ray, yung sa hips, which is inilagay din naman ng doctors doon na na kailangan mo magpa-hips kasi nga bumagsak ka, gusto ko makita yung likod mo, balakang mo, siyempre may edad ka na. So, syempre, pag nadudulas tayo, delikado na yan, guys. Kasi pag natamaan ng iyong balakang o yung spinal mo, baldado ka habang buhay. So, gusto makita ng doktor. So, then, nakatayo na, nakaano na ako doon, nakahiga na ako doon sa table nila. Sabi ko, sige na ako. X-ray mo na lang ako itong hips ko. Sabi ko, gano'n, sige na. Mag-additional na lang ako. Kasi nakalagay doon sa, request ng doktor ko is chest x-ray din. So, ayun, buti na lang andun si Reggie. So, nagbayad siya habang nandun ako sa x-ray room. Sinabay na nila. So, at least nakompleto ko na. Di ba, may chest x-ray na ako, may hips na ako na x-ray. So, yun. All in all, nag-iintay lang ako ng call or text from Polymedic Plaza Hospital dito sa Cavite. That is private hospital, guys. So, pag may text na sila, kukunin ko na yung result ng yung Holter. Kasi importante yun eh. Nasa akin na yung ibang request. Holter na lang ang iniintay ko. And then, the x-ray is ginawa ko naman siya sa medical center, which is kung saan na nandoon yung aking cardiologist. So, mandali na lang yun. So, within this week, within this coming week, itong week na ito, hopefully, mandan ko na yung aking mga lakad. Bakit parang malalim dito kung may ugat na lumalabas? So, yun guys. So, i-update ko na lang kayo. Anyway, thank you for watching sa ating live video. Great Pinoy Life in Philippines. Hindi ko alam kung ano idudugtong ko dito. So, I guess hindi ko muna siguro i-end. Hindi ko muna i-end kasi itutuloy ko mamaya. Still got 15 minutes para nag 1 hour ang ating vlog. Actually, dapat gagawin ko guys 3 hours. Kaya lang mahirap gawin yung 3 hours. Patutulog-tutulan na. So, kailangan makompleto natin yung 3,000 watts hours. So, tingnan nyo guys. Medyo may magulo pa dito. Ito, alam nyo itong mga alaala ng mga kids ng mga animals namin. Si Gaga, dyan na siya dati. Na-imagine ko na lang. Kawawa. Tapos yung din, mga ahas. Dyan, ay ahas. Yung daga. Meron kasi kami dating snake. Uy, may bunga yung Ano? Ayan. So, na-enjoy ako sa vlogging guys ngayon. Na-enjoy ako sa vlogging. Kasi, siyempre, pagpatuloy na natin na umpisahan natin, nagkaroon na nga tayo ng 500 na subscribers diba? So, siyempre, madadagdagan pa yan. Ano ba ito? Ayaw masa. Madadagdagan pa yan. Thank you sa ating mga subscribers. Shout out to all of my friends from Australia.
Yes, my auntie. My auntie in Melbourne, Australia. To Kelvin in Australia. To my cousin in UK. Ayan o, medyo may barong yung aking skin. Wala mo naman. Yan ang mga pinagkakakain ko. Tinan mo may mga fruits. 15 minutes to go pa eh. Kelly. So 15 minutes to go pa. 10 minutes pa. Para nag 1 hour na yung aking video. At least 1 hour, diba? Dapat nga daw 3 hours sabi. Ito gusto ko ng ganito sana. Lalagay ko sana doon sa kwarto. Kaya lang design ito ni Reggie. Actually, humingi ako ng ganito. So, may candy ako sa bunganga. You see? Itong eyeglass ko na to guys. Pang malayuan na tingin. Sa pang malayuan, ganyan. Kita siya, di ba? Pero pagka gusto ko na reading, hindi mo siya pwedeng gamiting reading. Kaya minsan pag nasa labas ako, nagkataon na may pipil upan tayo. Hindi ba? Pagbasa ko tuloy, naninibago ako. Sabi ko, feeling ko, bakit lumabo yung mata ko? Feeling ko, lalo lumabo yung mata ko. Sabi ko, although I have cataract. I have cataracts actually, guys. Right? And left eye. But my doctors told me, it doesn't need na maopera ka na as long as nakakakita ka pa. Kasi may mga incident daw kasi na may mga cataract, syempre, gusto nilang ipa-opera na. Tapos, hindi pa dapat. So, ang possibility nun, lalo na't nagpa-practice, di ba? Mabulag ka. So, pag nabulag ka, hindi na nila maibabalik, di ba? No, sabi ng doktor ko, as long as hindi mo naman kailangan, as long as you can still see, nakakakita ka pa. So, wag mo na muna ipa-opera. Pa-opera mo lang siya pag sobra na talagang malabo. Parang ganun. So, yun na nangyari. May both eye have cataract. So, yun. Naninibago talaga ako sa mata ko. Parang lumaki yung lid. Di ba? Isa daw kasi yun sa signs na may sakit sa puso. Oh my God. Siguro hindi ko alam na may sakit ako sa puso. Hereditary kasi namin guys. Hereditary at saka before I have a bisyo. Di ba? That's why I quit. I quit na. Kasi syempre natatakot din ako. Hindi ba? Kasi isipin mo na lang, hindi ba? Pag hindi ka nga naman nakahinga, totoo nga yung sabi nung uncle ko. Kahit na daw may pera ka, pagka hindi ka na nakahinga, hindi ka daw makakabili ng hangin. O, di ba? Kahit na sabihin mo, ay, may pera ko, hindi ako makahinga. Di ba? Hindi nila may babalik kasi may problema ka na sa heart, o may problema ka na sa lungs. Kaya din, nag-decide na rin ako na tigilan siya kasi naphobia na ako nung tatakbo ko sa ospital, hindi ba? Yung nangyari sa'yo, nakulaps ka, hindi ka kaya makahinga, di ba? Nakakatakot kaya hindi ka kaya makakabili ng kahit na anong hangin. Oxygen, o yun. Pansamantala lang yung oxygen. So, hanggat kaya mong ihinto mo. So, thank you sa siguro, pinag-pray ko rin na matanggal ko na. At saka, syempre, si Gaga, sabi ko, tulungan niya ako na matanggal ko na. At saka, ko yun. Itinaon ko, guys, nung in-stop ko. 1 month death anniversary ng cat ko. Kasi my cat died February 8. So, I quit my smoking March 8. So, the same date. So, sabi ko, tatandaan ko yan, memorable. Yung date na 8 sa akin, kung kailan namatay yung pinakamamahal kong alaga, di ba, na pet ko. Doon ko rin papatayin yung aking bisyo. Patay na yung bisyo ko ngayon, di ba? So, memorable ang number 8 sa akin. It doesn't matter if it's February or March. Ang importante yung date, di ba? Nag 1 month na siya. Actually, sa 12, kailan ba siya? Magpa 40 days. Pinagpe-pray din ng mama ang yung soul nung cat ko eh. Kasi ang mama ko ng rosary everyday. So, parang 16 ba ang ika-12 days niya? Tingnan natin. Ko kasi kung nag-30 days siya nung 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, March 18. At sa March 18 is 40 days na ni Gaga. So, magtitirik ulit tayo ng kandila doon. Kahapon, nung 8, nagtirik ako ng candle kasi 1 month na siya.
Pero dapat nga pala nung that day na namatay siya, dapat pala doon ako nagtirik. Ano? Hindi ako nakapagtirik ng candle nung the day na namatay siya guys kasi ewan ko, syempre sa sobrang lungkot ko, hindi ko na naisip na magtirik ng candle, yung umiiyak lang ako, ganun. Grabe nangyari din sa akin. Mga 3 to 4 days, ganun na, iyak ako ng iyak. So, hindi ko na naisip na yung araw ng pagkamatay niya, dapat pala nagtirik ako ng candle. But anyway, masaya na yung pet ko, nandun na siya sa Rainbow Bridge, kasi gumagawa ako ng meditation guys. Meron ako napanood dito sa YouTube, nag-aano siya ng meditation, tuturuan ka niya kung paano mag-meditate, paano mo makakausap yung mga pet afterlife nila. So yun, ginawa ko yun guys. Alam nyo, after 15 days, bago pa nagpakita sa akin si Gaga sa dream ko. Kasi siguro, nung namatay siya, hindi pa siya nagpapakita. Sabi nila pagka nagmo-mourn ka daw, yung nagluluksa ka, so, humihina daw yung energy natin. So, yung mga pets daw natin, hindi daw sila makakonect sa atin. Kasi nga, nasaktan ka nagluluksa So, pag medyo natanggap mo na yun at nawala na, yung energy nila makakapasok na, makakapag-communicate na sila sa atin. So, after 15 days, nung namatay siya, doon siya nakipag-connect sa akin, guys. Sinabi ko sa kanya na, magpakita ka sa akin sa dream kung okay ka ba dyan. Sabi ko, pakita mo naman sa akin. Pinakita niya di guys, tatayo yung balahibo ninyo. Ano mo, sa dream ko talaga, nagpakita talaga siya. Diyan sa harap ng pinto. Tapos dito sa hands ko, pumunas-punas siya. Yung parang, napatawag nun yung pusa na pumupunas-punas sa katawan mo. So, nagpakita siya. So, that means, ipinakita niya sa akin sa dreams ko na she was okay in Rainbow Bridge. She was happy playing in Rainbow Bridge. Na, yung masaya siya doon sa dream pumupunas-punas siyang gano'n, ibig sabihin masaya na siya. Kaya lang, ang pinagtataka ko, may isang cat doon na white na ini-introduce ko nga. Sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya mag-alaga ng ibang cat kasi matanda na ako. I'm 55. So, hindi ko na, yung makikialaga na lang ako sa mga aso, mga ganyan. Pero yung personal na alaga ko, hindi ko na kaya guys. So, Gaga is the last baby cat that na meron ako. So, dahil 14 years and 6 months ko na rin siyang alaga. Sayang hindi siya umabot ng 15 years. Dapat ang birthday niya is June 23, 2025. She will be turning 15 years na sa amin. So, yun. Basta love na love ko yung cat ko. Tingnan niyo, ito, di ba pinagawa ko? So, I can bring her anywhere I go. Di ba? That's my Gaga. So, yun. Happy na siya sa Rainbow Bridge. Siyempre, pinagdadasal ko rin na masaya siya doon. May kinakain siya. Nakikipaglaro siya sa ibang pets natin na mga namatay na. So, ganun daw doon nagkikita-kita din daw sila. Parang sa atin din daw, guys. Parang sa atin din daw sa pag namatay tayo, mapupunta daw tayo sa heaven. Makikita din natin yung mga kamag-anak natin. So, ganun din daw sila. Nakikita din daw nila yung mga kapwa nila animals. Di ba? So, yan. I'm gonna end my live, guys. 2 minutes to go bago mag 1 hour. So, later tonight, gagawin kong 3 hours. Dapat 3 hours yung aking live. Tapos tomorrow, 3 hours ulit. So, tignan natin. Gawin nyo yun, guys. Gawin nyo sa mga gustong dumami yung views or ma-reach daw yung ating 3,000 watch hour. Kailangan pala natin ng long video. Kasi ako dati sinimulan ko siya sa puro short video. So sa long video kakaunti. So yun lang ang kulang sa akin. Tapos monetize na tayo sa 500. Dadami na rin ulit yung ating subscribers. Actually, importante din daw yung subscribers. At least maka 500 ka. Tapos ang importante yung watch hours mo na dapat talaga 3,000. So hindi ko pa nare-reach yung 3,000 kaya dapat i-reach ko yung 3,000. So I keep on vlogging, video, kahit ano. And then later on ako live stream ako. Pero hindi ako pwedeng kumanta kasi baka ako mag-copyright. So yun lang, makikipag-chika minute, di ba? So thank you. I'm just waiting for the time 43, 44 seconds.
Naka 1 hour na rin ako nagla-live. So, thank you everyone. Once again, this is Brit Pinay. Pinalitan ko yung pangalan ko, guys. Ano nga ba ang pangalan ko? Province Live of Brit Pinay. Province Life of Brit Pinay. At least Brit Pinay pa rin naman ako, di ba guys? So, thank you. See you on my next vlog. Salamat.